Ang lansangang ito ay isa sa mga sentro ng kalakalan dito sa isla ng Samar. Sa lansangang ito rin makikita ang mga batang nabuhay na sa ingay at gulo ng lugar na ito. Ordinaryong bata lamang sila kung pagmamasdan. Tila walang iniisip na problema sa buhay. Sa mga mata nila, makikita ang pagkawalang muwang sa kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Ngunit sa pagkagat ng dilim, ang lansangan ding ito ay ang nagsisilbing kanlungan, palaruan at tirahan ng mga batang yagi. Sa lugar na ito, nakilala namin si Bikay. Hindi niya tunay na pangalan. 11 taong gulang lamang siya. Ngunit sa murang edad niya, siya ay ina kung ituring ng kanyang 3 kapatid. Nasaan nga ba ang pamilya ni Bikay? Ay man yung mama. Yadto Ajin. Iti mo tatay. Yadto Ajin. Father. Eskwela pa ka mo. Dere na. Ay, wala man ni mama mo yung papa eskwela. Tinanong namin siya sa kung may tirahan ba sila. Ngunit matipid niya kaming sinagot ng... Ngunit asan nga ba ang iba pang kamag-anak ni Bikay na dapat sanang sumalo sa responsibilidad ng kanilang mga magulang? Iti mo kuan lola, ngan lolohain man. Yadto abulang. Dimit na bulig ka amin. Diri ka mo nakadto. Dimit na bulig. Dimit na bulig kan papa. Kay Ang nana. halos maging iya eron. Nakadto nga ni mama lagi pinainom lalo ko dito ni mama. Tapos Tapos pagkakanin ni mama nagsisinol. Kasi nito nuwari pa kaon-kaon ni mama na kadto siya pinaiinom. Gimpe pinirit ito ni ngay mama para uminom niya. tapos At ngay mama magasaan na yan. Pag nakadto ka, ngani sa iya, sa imo Yung lola lola. kanta, ala naman ginana ng mga kamo. Naarohin ni paralat yung pagka pero di man nahatag. Hindi lamang ito ang nakapanglulumong sitwasyon na aming narinig mula kay Bikay dahil biktima din pala siya at ang kanyang ina ng pang-aabuso mula sa kanyang amang nakakulong. Nahangrit ito ni Papa, ginbago niya kanito ni Mama. Sana sinusuntok ito ni Papa kay Mama. diri ka mo ito nagre-report sa pulis. Di, nakadlok man ni Mama. Kaya do. Kay bangin ni Mama ako anong patayo. Patayo nino. Di, tiyada nga iya bagong asawa. Hindi lamang ang kwento ng buhay ni Bikay ang nakakuha ng aming atensyon, maging ang nakapanglulumong sitwasyon ng kanilang kalusugan. At kapaligiran. Sa kwento ni Bikay at ng iba pang mga batang yagit, sino nga ba ang may responsibilidad at pananagutan sa kanilang kalagayan? Ang mga magulang ba nila na siyang dapat na mag-aaruga at kumalina sa kanila? Ang gobyerno na dapat magpatupad ng mga programa upang maibsan ang mga bilang nila? O ikaw, ano nga ba ang nagawa mo? O ano nga ba ang magagawa mo?